Breaking news mga kabayan, Kingdom of Saudi Arabia at mga kakampi nito sa Yemen, inugis ang mga Houthi. Galit na galit ang Saudi mga kabayan dahil malaki ang pinsalang natamo ng Saudi Aramco. Makikita sa video ang walang tigil na pag-apoy ng isa sa pinakamalaking oil at gas company sa Middle East. Gamit ang mga fighter jets at Bayraktar drone, isa-isang winasak ng Kingdom of Saudi Arabia ang mga lokasyon ng Houthi sa Yemen. Mga tangki ng Houthi winasak ng Saudi Coalition. Ayon sa mga ulat, bilang na ang mga araw ng Houthi dahil napapalibutan na sila ng mga kaalyado ng Yemen Armed Forces sa tulong ng Kingdom of Saudi Arabia. Nagpaabot din ng suporta ang tribong Mauza na handa silang lumaban sa mga proxy ng Iran upang maging malaya ang sana ang sentrong syudad ng Yemen sa kamay ng mga Houthi. Houthi sinabing pinabagsak nito ang Bayraktar drone ng Kingdom of Saudi Arabia. Amerika nagbigay sa Pilipinas ng 864 rounds ng RPG-7 at mga bomba na nagkakahalaga ng mahigit 4.8 billion peso. Wow, ang dami! Walang lusot ang China mga kabayan. Nahuli sa akto, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagsakay ng international media. Nagulat ang China nang agad na kumalat sa mundo ang videong winamatarkano ng China Coast Guard ang sibilyang barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Bakbakan sa pagitan ng Kingdom of Saudi Arabia kasama ang coalition forces ng Yemen laban sa mga Houthi. Mas tumindi pa, kaya pala matindi ang galit na ibinuhos ng Saudi Arabia laban sa mga proxy ng Iran dahil malaki pala ang pinsalang natamo ng Saudi Aramco. Matapos umatake ng mga fighter jets ng Kingdom of Saudi Arabia, ginamit naman ito ang mga makabagong unmanned aerial vehicle na gawa ng Turkey upang isa-isang pasabugin ang mga miyembro ng Houthi. القيادة المشتركة للتحالف في المملكة العربية السعودية سوف تقطع وتبتر الأيادي التي تستهدف المدنيين بالمملكة العربية السعودية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية. القيادات الإرهابية من الميليشيا الحوثية لن يتم التهاون معها وسيتم متابعتها ومحاسبتها كما تم فعل الخالق الصماد عندما حدد المملكة العربية السعودية بأنه سوف يكون عام بالستي وقام بإطلاق الصواريخ البالستية باتجاه مكة المكرمة. لن نتهاون. المدنيين المنشآت المدنية خط أحمر. سوف تقطع وتبتر الأيادي التي Tangke na ginamit ng Houthi wasak sa airstrike. هذه اسمك يا وصل الله اكبر على قوم الله اكبر تم استهداف الدبابة الله اكبر الله اكبر في جنة سيدة ياكل تفاح Ayon sa mga ulat sa isang news outlet sa Middle East, tagilid na ang mga Houthi. Napapalibutan na sila ng puwersa ng gobyerno ng Yemen sa tulong ng Kingdom of Saudi Arabia. Now the situation is completely different. Iran is no longer capable, it is under siege. Iran, in the absence of an air route, faces a maritime blockade, making it unable to compensate for these losses suffered by the Houthis. Therefore, they do not focus all their capabilities, all their radars, all their missiles, drones in the coastal areas and there in the mountainous areas. They perhaps adopted the same Iranian policy of burying everything that can be buried, which is digging mountains and trenches, especially in mountainous areas. But the legitimacy alliance now in Yemen is different. Now we are talking about a new phase, joint leadership, a single operations room. There is greater coordination, higher capabilities.
Therefore, the Houthis find themselves in a very difficult situation. Why? Because if we look at the map, we find that there are several axes and fronts through which they can lose territory, complicating their situation. Yari ang mga Houthi mga kabayan dahil ang Mauza, isang tribe na suportado ang gobyerno ng Yemen, ay sasali na rin sa digmaan laban sa proxy ng Iran. Gusto ng Mauza na maging malaya ang Sana ang sentrong syudad ng Yemen na kasalukuyang sinasakop ng mga Houthi. Naku, mas lalo pang tatagal ang bakbakan ng dalawang panig dahil pinabagsak ng Houthi ang Bayraktar drone ng Kingdom of Saudi Arabia. طايرة مسيرة يحرقوا يا ربي لك الحمد هاي مرة يا معابر Amerika, dinala ang mga armas at bomba para sa Pilipinas. Nasa 80 milyong dolyares o katumbas na mahigit 4.8 billion peso ang mga armas na ibinigay ng Amerika sa Armed Forces of the Philippines. Kabilang na dito ang 864 rounds ng RPG-7 at mga bomba. Ito ay gagamitin ng Philippine Army at Philippine Marines para mapalakas ang depensa ng Pilipinas. Ukraine, pinasabog ang dalawang barko na naglalaman ng mga military cargo para sa Iran na pag-alaman ng Ukraine intelligence na tumutulong ang Russia sa Iran sa pakikinigma nito sa Amerika. Galit ang Iran sa ginawa ng Ukraine. Ayon sa Iran Military at Iran Foreign Minister, gaganti ito sa Ukraine. Matapos naman tamaan ng Amerika ang isang tanker na MT Levine na konektado sa Iran dahil sa ayaw nitong sumunod sa direktiba ng US blockade, ipinakita ng mga sakay ng nasabing barko ang aktwal na pinsala ng engine room nito nang tinamaan ng switchblade na inilunsadong mong dagat ng Amerika. Balitang West Philippine Sea naman tayo mga kabayan. China, caught in the act. Galit na galit ang China dahil merong nakasakay pala na international media sa mga barko ng Pilipinas habang nagsasagawa ito ng humanitarian mission malapit sa Scarborough Shoal. Nagulantang na lang ang China Coast Guard na habang winawaterkano nito ang barko ng Pilipinas, ang balita ay agad na kumalat sa international media at sa buong mundo. Hindi na kailangan pang humingi ng simpatya ng mga Pilipino sa ibang mga bansa dahil sila mismo ay naranasan nila ang kalupitan ng China Coast Guard sa loob ng West Philippine Sea na sakop ng Pilipinas. The Chinese ship has moved within 10 meters of the Philippine boat and is now actually hitting the ship with its water cannon. Right now we're looking at a China Coast Guard ship that's operating in very close proximity to a ship from the Philippines government. Both of these ships are operating in disputed waters close to Scarborough Shoal in the South China Sea. Both Manila and Beijing claim that uninhabited rock for themselves. This is a flashpoint in the South China Sea. There are a number of similar disputes, and you can see just how close the Chinese vessel is to the Philippine ship. Both sides have been issuing warnings to each other. These types of confrontations happen all the time, daily, weekly. They've been going on for years, and we're getting a rare view at how close these large ships operate to each other. And we're being told we need to step inside. 10 meters. Definite escalation, and now it looks like our ship is taking a turn away from the Chinese ship. Laban Pinas.